Filipino 6, Quarter 4, Week 7, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagtanong tungkol sa impormasyong inilahad sa diagram, chart, mapa at graph at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagtanong tungkol sa impormasyong inilahad sa diagram, chart, mapa at graph at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Para sa most essential learning competencies, nakapagtatanong tungkol sa impormasyong inilahad sa diagram, chart, mapa at graph at naipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Sa araling ito ay mapapalawak ang iyong kaalaman sa pagtanong tungkol sa impormasyong inilahad sa diagram, chart, mapa at graph. Inaasahan ding maipapahayag mo ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Mahalagang gumamit ng mga tulong biswal o grapikong pantulong sa pag-aaral at pagsusuri ng mga impormasyon o datos upang higit na maging malinaw, madaling maunawaan at matandaan ang ugnayan ng mga ideya mula sa teksto. Gayun din, ang pagbibigay ng opinyon o reaksyon ay isang mabuting kasanayan dahil na ipapahayag natin ang sariling saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa mga kaisipang inilahad. Ang isang mahusay na mambabasa at tagapakinig ay kailangang makapagbigay ng wastong interpretasyon sa diagram, chart, mapa at graph sa pamamagitan ng pagtatanong. Mahalaga rin na makapagbigay ng opinyon o reaksyon dahil nakadaragdag ito sa ating kaalaman at kakayahan na maipahayag ang sariling ideya tungkol sa napakinggang balita, issue o usapan. Nasubukan mo na bang makinig ng balita sa radyo o telebisyon? Ano kaya ang iyong magiging reaksyon kung narinig mong may paparating na malakas na bagyo sa inyong lugar? Ano nga ba ang kahulugan ng opinyon o reaksyon? Paano tayo makapagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang balita, issue o usapan? Ang opinyon ay nangangahulugang palagay, kuro-kuro o ideya tungkol sa isang bagay. Ang reaksyon naman ay pagbibigay ng saloobin ng isang tao. Ang pagbibigay ng opinyon o reaksyon ay maaaring sa pamamagitan ng pagsang-ayon o pagsalungat sa kaisipan ng nagsalita o kausap. Sikapin lamang na maging magalang upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng kapwa. Pag-aralan ang diagram sa ibaba. Ang diagram na ito ay isang uri ng fishbone diagram. Sa ulo ng fishbone diagram ay nakasulat ang paksa. Halimbawa, ang paksa ay suliraning na obserbahan tuwing may malakas na bagyo. Sa bahaging itaas ng tinik ng fishbone diagram ay nakasulat ang mga sanhi at sa bahaging ibaba naman ay nakasulat ang naging bunga nito. Halimbawa, ang sanhi ay baha. Ang naging bunga ng baha ay bumagsak na puno. Maaring kaya bumagsak ang puno dahil malambot na ang lupa dahil sa baha. Sumunod na sanhi ay baradong kanal. Kaya ang bunga nito ay lumulutang na basura. Sumunod naman na sanhi ay matatalim na kidlat.
at ang bunga nito ay walang supply ng kuryente. Sa bahaging buntot ng fishbone diagram, maaari ninyong isulat ang maaaring maging solusyon. Ano ang gusto mong malaman tungkol sa diagram? Ano kayang uri ng diagram ito? Ano-anong datos ang iyong nakalap? Naging madali at malinaw ba ang visual na ginamit? Ang uri ng diagram na ating pinag-aralan kanina ay tinatawag na fishbone diagram. Narito ang iba't ibang uri ng grapikong pantulong. Ang una ay ang graph. Ang graph ay ang mga larawang nagpapakita ng datos, bilang, halaga at paglalarawang impormasyon. Maliwanag nitong naipakikita ang pagkakatulad o pagkakaiba, taas o baba, laki o liit at dami ng nais ilarawan at ihambing. Ang mga halimbawa nito ay bar graph, bilog na graph, linyang graph, at larawang graph. Ang sumunod naman ay ang chart. Ang chart ay ginagamit upang mapadali ang pagpapakita ng dami o estruktura ng isang sistema. Ito'y ginagamitan ng paghahanay batay sa hinihingi o ibinibigay na impormasyon. Ang halimbawa nito ay chart ng organisasyon at flow chart. Ang sumunod naman ay ang mapa. Ang mapa ay nagpapakita o naglalarawan ng lokasyon, hugis at distansya. Ito rin ang nagtuturo ng palatandaan ng lokasyon ng isang lugar. Ito'y nakakatulong sa pagbibigay ng direksyon. Ang halimbawa nito ay ang mapa ng Pilipinas at globo. At ang sumunod naman ay ang diagram. Ang diagram ay isang paglalarawan o drawing para maipakita ang presentasyon. Ang halimbawa nito ay Venn diagram, fishbone, at cycle diagram. Ang diagram, chart, mapa, at graph ay mga grapikong pantulong upang madaling maunawaan at nagagawang payak ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. Upang lubos na mapaunlad ang iyong kakayahan sa pagtanong tungkol sa impormasyong inilahad sa diagram, chart, mapa at graph, sagutin ang mga mapanghamong pagsasanay na nasa ibaba. Para sa pagsasanay bilang isa, suriin ang graph at sagutin ang tanong tungkol dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Nagtatrabahong mabuti ang iyong magulang upang maibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya. Ipagpalagay na ang kinikita ng iyong tatay at nanay sa buong taon ay napupunta sa mga sumusunod. Pag-aralan natin ang bilog na graph na ito. Makikita ang iba't ibang kulay nito. Ang mga kulay na nasa bilog na graph ay pinapakita kung saan napupunta ang kinikita ng iyong tatay at nanay para sa buong taon. Unahin na natin ang pagkain. Ito'y nasa 18%. Sumunod ay ang tirahan, 17%. Edukasyon, 15%. Damit, 7%. Gamot, 9%. Transportasyon, 1%. Buwis, 10%. Bakasyon o pasyal, ito ay nasa 3%. Ipon sa bangko, ito ay nasa 5%. At tulong sa iba o regalo, ito ay nasa 5%. Ngayon ay sagutin natin ang mga katanungan. Para sa unang katanungan, aling bahagdan ang may pinakamataas na pinagkakagastusan ng iyong pamilya? Makikita sa bilog na graph na ang may pinakamataas na pinagkakagastusan ng pamilya ay ang pagkain na may 18%. Pangalawang katanungan, aling pangangailangan ang may pinakamababang bahagdan? Makikita sa bilog na graph na ang may pinakamababang bahagdan ay ang transportasyon na may 1%. Pangatlo, ilang bahagdan ang nakalaan para sa edukasyon?
Pang-ilang antas ito ng prioridad ng tatay at nanay? Patunay ba ito na pinahahalagahan nila ang edukasyon? So sagutin muna natin ang unang tanong. Ilang bahagdan ang nakalaan para sa edukasyon? Ang nakalaan para sa edukasyon ay 15%. Pang-ilang antas ito ng prioridad ng tatay at nanay? Ito ay nasa pangatlong antas. Una ang pagkain, pangalawa ang tirahan, at pangatlo ang edukasyon. Ito ay patunay na pinahahalagahan nilang edukasyon sapagkat naglaan sila ng malaking porsyento para dito. Pang-apat na katanungan, alin ang maaari pang bawasan upang maidagdag sa ipon ng pamilya? Bakit ito ang iyong napili? Ang aking napili ay ang bakasyon o pasyal. Ang pagbabakasyon o pasyal ay maaaring hindi laging gawin sa loob ng isang taon. Maaari rin naman tayong mamasyal na hindi gumagastos ng katulad na ipinapakita sa halimbawang ito, na 3% ng iyong kita ay inilalaan mo sa bakasyon o pasyal. Maaari itong idagdag pa sa ipon ng pamilya. Para naman sa panglimang katanungan, kung babaguhin mo ang datos sa graph, alin ang gagawin mong pinakamataas o pinakamababang bahagdan ng pinagkakagastusan ng iyong pamilya at bakit? Kung babaguhin ko ang datos sa graph na ito, ang pinakamataas ko pa rin ay ang pagkain, sapagkat ito ay napakahalaga para sa buhay ng isang tao. Ang pinakamababang bahagdan naman na pagkakagastusan ko ay ang tulong sa iba o regalo. Maaari tayong tumulong sa iba, pero ang regalo, hindi natin kailangang magregalo sa tuwing may mga okasyon sa pamilya o sa mga kamag-anak o kaibigan. Maaari nating unahin muna ang ating pamilya bago tayo magbigay ng regalo sa iba. Para naman sa pagsasanay bilang 2, ibigay ang sariling opinyon o reaksyon sa sumusunod na mga issue na nakapaloob sa heart map. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Basahin natin ang unang heart map. Dapat bang pagkain ang unang prioridad ng pamilya? Narito ang aking halimbawang opinyon. Dapat lamang na maging prioridad ng pamilya ang pagkain sapagkat ito ang isa sa pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay. At narito naman ang aking halimbawang reaksyon ukol sa isyong ito. Sang-ayon ako rito dahil ang maayos na nutrisyon ay may malaking epekto sa kalusugan at kakayahang magtrabaho o mag-aral ng bawat miyembro ng pamilya. Para naman sa pangalawang heart map, dapat bang maglaan ng panahon sa bakasyon o pamamasyal ang pamilya? Narito ang aking halimbawang opinyon. Opo, mahalagang magkaroon ng oras para sa bakasyon o pamamasyal upang mapalakas ang ugnayan ng pamilya at magkaroon ng pagkakataon para makapagpahinga mula sa stress ng pang-araw-araw na gawain. At para naman sa aking halimbawang reaksyon, sang-ayon ako rito dahil ang quality time ng pamilya ay hindi lamang nagpapalalim ng samahan kundi nagdadala rin ng positibong epekto sa mental at emotional na kalusugan ng bawat isa. Para naman sa pagsasanay bilang 3, suriing mabuti ang talahanayan o chart. Bumuo ng 5 katanungan mula sa mga impormasyong ipinakita. Gawin ito sa malinis na sagutang papel. Survey ng Pulse Asia tungkol sa COVID-19 vaccine mula sa 2,400 respondent. Makikita sa unang hanay, mga respondent na hindi magpapabakuna, sumunod ay handang magpabakuna, sumunod ay hindi pa nakakapagpasya. Ang bilang ng respondent na hindi magpapabakuna ay 1,128. Ang bilang naman ng respondent na handang magpabakuna ay 768. At ang bilang ng respondent na hindi pa nakakapagpasya ay 504. At ang kabuuang bilang ng mga respondent ay 2,400. Para naman sa bahagdan, ang 1,128 na hindi magpapabakuna ay nasa 47%.
Ang handang magpabakuna naman ay nasa 32%. Ang hindi pa nakakapagpasya ay nasa 21%, na kung bibilangin, lahat-lahat ay nasa 100%. Narito ang halimbawang katanungan na inyong gagawin. Halimbawa, ilang respondent ang hindi magpapabakuna? Para sa aking mga halimbawang mga tanong, ang una kong katanungan ay, ilan ang bilang ng respondent ang hindi magpapabakuna? Pangalawang tanong, ilan ang bilang ng respondent ang handang magpabakuna? Pangatlong tanong, ilan ang bilang ng respondent ang hindi pa nakakapagpasya? Pang-apat na tanong, ilan ang kabuuang bilang ng mga respondent ayon sa survey ng Pulse Asia? At para sa panglimang katanungan, aling bahagdan ang may pinakamataas na bilang ng respondent? Para naman sa pagsasanay bilang 4, gamit ang flowchart, isulat ang iyong opinyon o reaksyon tungkol sa issue ng pagbabakuna kontra COVID-19. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang halimbawa ng flowchart, pagbabakuna kontra COVID-19. Isulat sa bawat kahon ang inyong opinyon at ang inyong reaksyon. At para naman sa paglalapat, ngayon naman sukatin natin ang iyong mga natutuhan. Basahin at unawain ang nasa ibaba at punan ng tamang sagot ang bawat patlang. Isulat ang iyong sagot sa malinis na sagutang papel. Sagutan na natin mga bata. Mahalagang gumamit ng mga tulong biswal o grapikong pantulong sa pag-aaral at pagsusuri ng mga impormasyon o datos upang higit na maging malinaw, madaling, maunawaan at matandaan ang ugnayan ng mga ideya mula sa teksto. Gayon din ang pagbibigay ng opinyon o reaksyon ay isang mabuting kasanayan dahil na ipapahayag natin ang sariling saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa mga kaisipang inilahad. Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang makapagbigay ng wastong interpretasyon sa diagram, chart, mapa at graph sa pamamagitan ng pagtatanong. Tandaan, narito ang iba't ibang uri ng grapikong pantulong. Ang una ay ang graph. Ang graph ay mga larawang nagpapakita ng datos, bilang, halaga at paglalarawang impormasyon. Maliwanag nitong naipakikita ang pagkakatulad o pagkakaiba, taas o baba, laki o liit at dami ng nais ilarawan at ihambing. Ang chart naman ay ginagamit upang mapadali ang pagpapakita ng dami o estruktura ng isang sistema. Ito'y ginagamitan ng paghahanay batay sa hinihingi o ibinibigay na impormasyon. Ang mapa naman ay nagpapakita o naglalarawan ng lokasyon, hugis at distansya. Ito rin ang nagtuturo ng palatandaan ng lokasyon ng isang lugar. Ito ay nakakatulong sa pagbibigay ng direksyon. At ang diagram ay isang paglalarawan o drawing para maipakita ang presentasyon. Ang halimbawa nito ay ang Venn diagram, fishbone at cycle diagram. Ang diagram, chart, mapa, at graph ay mga grapikong pantulong upang madaling maunawaan at nagagawang payak ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!